Yang si Tambaloslos, yang si Paduano, si Abante, lahat silang congressman dyan, Fernandez. Kung mag-aasta sila, akala ninyo, honorableng ewan, no? Honorable. Ang kumanduro, kung mag-contempt. Ang yayabang sobra. They are abusing the powers given to them by the Filipino people. Pera na ibinayad sa congressman, na sabi nga nila, patunayan nyo. Oh, patunayan namin. Meron kaming insider sa loob eh. Tarantado kayo. Corruption sa benta ng ginto, yung Maharlika Fund, yung bangkarote na PhilHealth daw, hindi bisigan eh. Pero ang bisigahan nila, mga vlogger, tarantado talaga eh. Tarantado tong congress na to. Mga may araw din kayo. Marami sa inyo nagsasabi, kilos na. Pati si Commander Bukay, sakit na ng ulo eh. Marami kasing consideration, hindi pwede basta-basta gumalaw ng hindi malinaw eh sa lahat. Sa ngayon, maraming grupo na gustong gumalaw, gustong kumilos. Ang problema, kulang pa sa usapan, kanya-kanya sila. So, kanya-kanya rin diskarte nangyayari. Hindi pwede ganon. Tapos pagka nanalo, kanya-kanya rin. Hindi pwede. Mag-away-away kayo rin magpatayan, di ba? Yun yung question mark. So, hindi dapat bara-bara. Iba sa inyo kasi ang isip hanggang ano lang eh. Hanggang tapusin na. Meron pa isang question pagka natapos. Wala nang katapusan yun na nation building. Walang katapusan yun na itutuwid mo yung mga problema eh. Yun yung masakit sa ulo eh. Sino yung upo mo? Sino ang ano mo? Iba kasi ang suggestion, hunta eh. Ang hunta is only good kung matino ang maghuhunta. Pero pagka ang hunta ay pinamunuan ng gago, patay din na naman tayo. Patay din tayo. So, nakita nyo kung how money has corrupted so many people, officials in government. People I know once. People na talagang kilala ko personally. No? Pero naging corrupt eh. Yun yung naging corrupt. So, what makes you think na pagkakunyaring yung tao, sila ang umupo, kaya it be a single person o kaya a council, hindi sila makukorap? Question mark. Diba? Kung yung iba naging corrupt, yung iba hindi, magpatayan yan. Maraming mga proposal na linisin, 1 year, 2 years, gano'n, 3 years, no? Sa akin, okay ako 1 year lang eh. Okay na yung 1 year, marami ka naman gawa. Kung alam yung gagawin. Assuming mapunta tayo sa bandang transition period, isang taon is good enough kung alam ninyo yung gagawin at kayo. Lagi, sa usapan namin na nila Bukay sinasabi ko 365 days is good enough kasi yung 365 days, every day, if you make it a challenge, every day, meron kang binago sa bansa. Then you have 365 days, 365 na issues na binago sa bansa. Ang laking bagay nun. One is death penalty. Mailagay mo lang yung death penalty, kalahati ng problema na solve na. Because kukonektado sa death penalty, mga kababayan, yung korupsyon, yung droga, yung komunista, yung abuso sa poder. Lahat ng kalokohan, pagka death penalty mo yan, makokorek siya. Kasi takot mong mamatay. Bakit ka magnanakaw? Takot kong mamatay. Hindi mo magamit yung pera, yung billion mong nanakawin, yung helicopter mong bibilin, yung jet plane mo, yung mansion mo sa Forbes Park, hindi mo magagamit. That's why, inasabi ko sa inyo nung previous na mga vlog, ang modus operandi nila ay sirain yung we the sovereign Filipino people. Because yung we the sovereign Filipino people, pagka yan, isa, ang powerful niyan. Nandyan talaga ang kapangyarihan. Wala sa presidente. Pwedeng bawiin. Wala sa Supreme Court. Pwedeng bawiin. Yung naranasan ninyo, yung nakasanayan nating lahat, na nandyan ang batas na sinasabi nila. Lahat ng batas na ginawa man ng Congress yan o galing sa revised fund, base kunyari sa isang decision, pinagtibay ng Supreme Court, kaya naging law of the land. Lahat yan ay sumasang-ayon sa Constitution natin. You do not believe that crap, that bullshit na yung Constitution mas mataas sa tao. Hindi. Nag-a-agree tayo na susunod tayo sa Constitution. No? Matapos nating ratipikahan ang Constitution natin. Matapos tayong sumang-ayon na yan ang gusto natin sa Constitution. Kaya nga yung unang-unang bungad, we, the Filipino people, or we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Diyos ang mas mataas sa taong bayan. Tao masunod kasi lahat galing sa tao.
yung posisyon ng presidente, binoto ng tao. Kaya nga pagka-eleksyon, kagaya ngayon, may eleksyon na naman, kunyari sa 2025, humihingi sila ng pahintulot, ng basbas sa tao. Boto nyo ko senator, boto nyo ko congressman, boto nyo ko kapitan. Meron bang kapitan? Wala. Mayor, no? So kung tignan ninyo, lahat, ang bait-bait nila pagdating sa eleksyon. Bakit? Kasi kukunin yung kapangyarihan ninyo. Pero tinatanga tayo, matapos manalo, akala mo na kung sino sila. Ang yayabang na. Yang si Tambaloslos, yang si Paduano, si Abante, lahat silang congressman yan, Fernandez. Kung mag-aasta sila, akala ninyo, honorableng ewan, no? Honorableng. Ang kumanduro, kung mag-contempt. Ang yayabang sobra. They are abusing the powers given to them by the Filipino people. In fact, 100,000 hanggang 300,000 lang na Filipino people. And sila yung bumoto para sa impeachment ng Inday Sara, na 32 million yung boto. And they have a narrative na tama lang na ma-impeach si Inday Sara dahil dun sa 125 million. Buti nga sa'yo, yun ang banat iba, na naniniwala sa naratibo. Pero mga kababayan, kayong mga nasa kabilang panig na nagsasalita para kay BBM, para kay Tamba, at kayong mga naniniwala sa narrative ng mainstream media, narrative ng mga vlogger na para sa administrasyon, tainted by, kasi may vested interest kayo, pera. Yung pera na ibinayad sa congressman, na sabi nga nila, patunayan nyo, patunayan namin. Meron kaming insider sa loob eh. Tarantado kayo. Nag-insider din yung nasasabi na may pera na involved. Hayop kayo, magmamalinis pa kayo. Tarantado kayo. 25 million, extra yung isa. Saan ba yun? Sa tupad ba yun? Tapos yung 100 million to be allocated in projects. Imagine yung kawalangyaan ng mga to. Para lang, dahil doon sa complaint 125 million. Napakaitim ng mga budi ng mga walang yan to. Whether kayo pro-BBM o pro-Duterte, may problema kayo sa utak kung kayo mga Pilipino ay baliwala ang isang presidente na nagdodroga. Mali. Kaya kahit anong argumentong gawin nyo, napakasimple lang ang solusyon. Mag-hair follicle drug test. Whether ikaw Duterte ka o ikaw BBM ka, simple lang. Ang isang mamayang Pilipinong nasa tamang pag-iisip, hindi dapat tumagal ang isang araw na ang isang presidente na inakda nating leader ng 119 million na Pilipinos na sumang-ayon tayo kahit yung iba hindi bumoto. Bumoto ng Dumagoso, bumoto ng Leni Robredo, bumoto ng Lacson, bumoto ng kung sino-sino. 10 man yan sila. Pero, nung nanalo siya with 31 million votes na kinu-question ni Glenn Chong yung boto because 20 million daw padded, no? Well, ang punto, nung 31 million, tinanggap ng buong Pilipinas yun. Because yun yung sistema natin, yun yung sa enshrine sa Constitution natin. Kaysa tayo magpatayan, yung gusto mo, hindi. Majority, no? Ngayon, meron palang sinister plot na ginamit lang ang Vice President, ang mga Duterte, para siya manalo. It doesn't end nung nanalo. Akala ng Pilipino, doon sa teleserye, everything is happy na. Kaso, ang teleserye, hindi siya pang-anim na buwan lang. Pagka maganda ang storyline and they get the Filipino people anchored to that storyline, extend yan, abutin niya ng 5 taon yung storyline. Yung 3 taon, magta-3 taon na kwento, na naikwento na nagdodroga siya, di ba? Nakita niyo kung paano nila na-control yung mga agency ng gobyerno, yung ahensya ng gobyerno. And then, merong issue about smuggling ng bigas. Naging sekretary siya eh. Yung pala, yung pagiging sekretary niya, ilalatag yung smuggling. Walang yan. Kaya lalo nagkaroon ng smuggling, pati yung sibuyas, nantokwa yan. Bago yung meron pang issue sa flood control, di ba? Yung tinamaan ng barko daw, at kaya nabaha. Yung pala walang bakal yung talagang maanod yung pundasyon ng mga dike, no? Mga riprap. Ay. Tapos nun, yung issue sa mga tuwadcom, kung ano-ano yung mga inimbestigahan. Pero yung corruption sa mismong kongreso, hindi imbestigahan. Yung corruption sa flood control, yung corruption sa benta ng ginto, yung Maharlika Fund, yung bangkarote na PhilHealth daw, hindi imbestigahan eh. Pero imbestigahan nila, mga vlogger, tarantado talaga eh, tarantado tong kongres na to. Mga may araw din kayo. Kala ninyo, forever kayo nandyan. Hindi, iikot din ang gulong. At kayo mga kababayan na magpapabayad, no, iikot ang gulong. Dadating tayo sa punto na sobrang pikang-pika ang taong bayan. Kala nyo marami kayo. Marami kayo. Hindi kayo marami. Mas maraming matitinong Pilipino. Alam ko na ngayon yun. Mas maraming matitinong Pilipino. Takot lang lumabas o kaya naghihintay lang sila doon sa teleserye
na lumitaw na yung leader. Ngayon, ang nangyayari, parang Fernando po, binubugbog yung leader, no? Binubugbog. Kaliwa ka na, kita mo si Inday Sara, nasa defensive, Or, kasama yun sa plano, ilagay sa defensive mode ang Inday Sara. That's why you have to look at the overall na script, na kwento, na nakalatag, kasi sila nakakalam nun. Kung saan sila kukwela. With the end objective na they will stay in power for a long time, they will become richer, because of your money, because of your taxes, they will have the power to quell any uprising, any rebellion, any discontent. Kaya kita niyo mga Facebook account, taken down. Pag ikot ng gulong, kung nagkaroon ng revolutionary government tayo, Facebook, delikado ang Facebook. Because kung hindi mo ibabalik yung mga account na tinake down mo ever, kayong mga fact checker dyan, tagilid kayo. Because the people can come out with a law banning you, banning fact checkers, banning Facebook, or putting harsh punishments, no? Gusto niyo maano kayo na makasama kayo sa death row. Pwedeng gawin ng taong bayan yon in a revolutionary environment. Pikang-pika ng tao, sa totoo lang. Malapit na tayo magkaroon ng French type na revolution. Ayaw namin ng ganon. Kami sa FGF, ayaw namin ng ganon kasi who will control the killing? Pwede kasing kung sino-sino na lang bang, kusunada, bang. Baka maging lawless lalo. That's why kinakailangan you have to be sure kung sino ang nakaupo. Wala akong problema kay Inday Sara. Because nakikita ko sa kanya na she is capable, more than capable actually. Though she might be 40, ilan ba siya? 46. Love yun, Day. 46, no? She's a lawyer. She has experience better than the others. And makatao Ano siya, Brand Duterte, no? So, I take my chances with her. And I will support her, ganon. We should support her. Because, no choice kayo Konstitusyon. Ngayon, kaya kung madidinig ninyong ibang yung kwento, storyline na naman, tanggalin ang konstitusyon. Why? Kasi maraming nagsasabi. Doon tayo sa konstitusyon. Bakit? Kasi constitutional successor ang bida, si Inday Sara. Kaya ngayon, ang banat ng iba, palitan ang konstitusyon. Imagine. Just because of a political difference. Puta na, papalitan nyo yung konstitusyon para maiupo ninyo yung gusto nyo iupo. Hindi kami papayag. Hindi ako papayag. May mga nagsasabi, mupo ako. May mga nagsasabi, ikaw na lang sir, ikaw na lang. Akala ninyo ganun kadali yun? Ay, nako. Mahirap maghangad ng kapangyarihan, lalo na kung ikaw ay hindi ka sigurado sa sarili mo na makokontrol mo yung tukso ng kapangyarihan, yung tukso ng pera, yung tukso ng pwesto, yung tukso. Sobrang tukso yan. Kaya kinakailangan, kung sino man dyan ang naghahangad na uupo, no? In the event na magkaroon ng pagbabago, mag-ingat kayo. Because you might find yourself in the same situation that this administration is in. Nagnanakaw, gumagamit ng batas, binabaliktad, at binibira yung mga nagsasalita laban sa administration. Super abuso. You will end up that way also. Because, ewan ko, nakatukso kasi yung pwesto